Magandang umaga grade 3. Kumusta kayo ngayong araw? Handa na ba kayong matuto sa bagong paksa sa araw na ito? Kaya ihandain niyo mga sarili at makinig. Basahin at talahan na yan. Okay, before we start our discussion, let us pray of our Lord and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God loves commits me here, ever this day or ever this night, be by my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay, sino who's absent today? No absent. Okay, very good. Student, anong tinalakay natin nung nakaraan? Magbigay kayo ng hinuha. Ang hinuha ay nangangahulugan ng isang hula o paglagay, walang kasiguraduhan at titiyak ang isang pangyayari. Magbigay ng halimbawa ng mga hinuha. Ito ang mga hinuha. Baka, siguro, sa palagay ko. Paninang nagawain upang magpatuloy. Pagbabasa nito kayo ang kwento, pero bigyan nyo ng kaya nyong hulaan ang pamagat ng isang basahing kwento. Masdan at basahin ang pamagat ng kwento. May nagwawa ng salita, patlang at mga kayang hulaan. Ano ang salitang nawawala sa patlang upang mabuo ang pamagat ng kwento sa pamamagitan ng mga larawang ito? Tama. Ang pamagat ng kwentong aking babasahin ay maling akala. Makinig ng mabuti sapagkat may ibibigay akong premyo sa sasagot ng tama. Maling akala. Sabik na si Aki na dumating na ang araw ng kanyang kaarawan. Taon-taon niya itong inaabangan dahil palagi silang nagmamasyal ng kanyang mga kamag-anak tuwing sumasapit ang araw niya. Maaga siyang gumigising si Aki, ngunit ang kaniyang nanay at tatay ay tanging ang kaniyang kikay lamang ang kasama niya sa bahay. Okay, student, ano ang palagay nyo? Ano ang nararamdaman na ginawa ni Aki? Yan, very good. Nalulungkot na iiyak na lang siya dahil iniisip niya na nakalimutan niya ang kaniyang mga magulang, ang kanyang kaarawan. Sa kabila ng kalungkutan, pumasok pa rin si Aki sa paaralan. Ano kaya sa palagay ninyo ang sumusunod na mangyayari? Yan, maligayang kaarawan, Aki. Sinorpresa nila si Aki. Laking gulat ni Aki nang makita niya ang makukulay na lobo, ang pagkain sa mesa at ang kaniyang paboritong cake. Sa inyong palagay, sino-sino ang sumurpresa kay Aki? Yan, very good. Binati siya ng kanyang guro, mga kaklase at ng kanyang nanay at tatay. Anong naramdaman ni Aki? Yan, nasurpresa at siyan si Aki sa mga nangyari. Tama ba ang inyong mga sagot sa aking mga katanungan? Alam nyo ba na nakapagbigay na kayo ng sariling hinuha sa pamamagitan ng sagot nyo? Ano ba ang hinuha? Student, ang hinuha ay nangangahulugan na isang hula o paglagay ng walang kasiguraduhan at titiyak ang isang pangyayari. Bakit mahalaga ang hinuha? Tumutulong ito sa pagtukoy sa nalalaman ng kwento. Mga salita na ginagamit ng pagbibigay ng isang sariling hinuha. Halimbawa, baka hindi siya maaari sa ating pagpupulong. Marahil, o isang halimbawa, ang taas ng presyo ng gasolina. Gasolina ngayon, marahil tataas ang pamasahe. Siguro, isang halimbawa, ang aking tatay ay dalang pasalubong. Siguro ay bago siyang sweldo. Mas magiging posible ang pagbibigay ng hinuha sa binasang teksto kung sa gitna ng pagbabasa sapagkat nagkaroon ng mambabasa ng patikim sa kung ano ang paksa, tema, maging layunin ng manunulat sa pagsusulat at ang nasasabing akda. Ang imprimasyon naman ay maaari nang maganap kung tapos na ang pagbabasa sa buong akda o susulatin. Sa pagkakataon na iyon, bitin o hindi malinaw ang dulo ng akda, maaari ding maghinuha ng mambabasa ng kaniyang sariling diksyon, posibleng wakas ng akda o kwento o sulatin. Sa pagbibigay ng hinuha, maaaring gumamit ng salitang pang-ukol. Ano ang salitang pang-ukol? Ang pang-ukol po ay ang salitang nag-uugnay ng isang nangangailangan sa iba pangbahagi ng pangungusap. Ginagamit po ito sa kinalaman ng lugar o pinagmulan ng gawa, kilos o layon.
Isang halimbawa ng pang-ukol. Alinsunod sa kay, nina, ayon sa kay, para, kay, hingil. At merong umiiral na dalawang pangkat. Uri o tipo ng pang-ukol, ito ay mga una, pang-ukol na ginagamit sa panghalimbawa ng bandana. Ukol laban sa hingil, ayon sa, tungkol at para sa. Halimbawa, tungkol sa kabataan sa kanilang karapatan sa edukasyon na kanilang pinag-uusapan laban sa mga kababaihan ang bagong panukala ng Senado. Ang ayuda ay galing sa eskwelahan para sa mga estudyante. Pang-ukol, sa ngalan ng tanging tao, ang gawa-ari, layon at kilos para lamang sa mga ngalan ng tao. Yan, at ito pa ang mga halimbawa. Ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay at hingil kay. Isang halimbawa, hingil kay Andrea na tanggap niya ang liham. Ayon kay Dr. Jose Rizal, mahalin ang ating sariling wika. At ngayon, meron tayong tutukuyin isang gawain 1. Tukuyin ang salitang hinuha sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ayan. At ito ang pangalawang gawain. Hanapin ang pang-ukol sa bawat bilang ng pangungusap. Ito naman ang ating gawain 3. Tambal ang hanay sa A sa maaring bunga. Ito ay sa hanay B. Isulat ang salitang pinapiling sagot. At meron tayong gawain. Hahatiin sa dalawang grupo sa buong klase at bibigyan ng gawain. Bibigyan ko kayo ng dalawang sitwasyon at hinuha. Susunod na mangyayari sa pamamagitan ng mga aksyon. At ang gawain to, basahin ang mga estudyante ang kwentong ito at sasagutan nila ang kanilang mga hinuha. At ang ikalimang pagsubok, mahalaga na mahinuha ng paligid. Student, tama na wala ang mas magandang ng pag-aalam ng paghihinuha sapagkat matututo talaga kung maintindihan mo ng mabuti ang inyong binasa at nakikita. Mahalaga ang pagbibigay ng sariling hinuha dahil ay tumutulong sa pagtukoy ng nilalaman ng banghay ng mismong kwento. At ang ika-6 na pagsubok, Test 1. Piliin sa kahon ang maaari mong hinuha sa susunod na pangyayari. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Test 2. Magbigay ng hinuha sa mga sumusunod na larawan. At ngayon, sa pagtatapos ng ating klase, meron na akong nihandang takdang aralin. Makinig ng balita tungkol sa ulat ng panahon sa radyo, gumamit ng impormasyon o datos, subukang maghinuha tungkol sa kalagayan ng panahon. Kinabukasan, itala ang kasagutan sa kwaderno. Okay class, stand up, let us pray.